So, kaka-upload pa lang ng episode namin this Saturday. Ano siya? Season 4, episode 2. At ito yung mga nakikita ko na more on comments kasi sa first part pa lang sila. Kumbaga yung meeting namin after nung New Year. Ito, sample lang to ng mga comment nila. And isa pa na iba naman nag-comment na English naman. Sa mga mosang, screenshot yun na lang kung bet ninyo. Pero sasagutin ko yung mga ibang sinasabi nila dyan. Si Tony ang hiling magsabi ng mag-ayos sila, pero siya mismo sa rin hindi siya nag-aayos. Alam niyo bang napag-usapan na namin maraming beses na. At maraming beses ng... Okay, ganito yan. Ang hirap kasi i-explain o lahatin dahil 2 hours, 1 hour lang minsan ang na-upload namin sa isang linggo. Tapos yung isang linggo kinumpress mo, yun na yun. At hindi lahat ay na-upload. So, may mga usapan kami na since ako na po yung medyo mas kilala sa aming lahat, ako na po kumbaga yung na-establish ko na po yung pangalan ko bilang Mami Oni, Tony Fowler, medyo kilala kaysa sa family ko, ay nag-step back talaga ako. Kumbaga, ikaw na ngayon napapansin, ikaw iba na may kakaibang katawan, ikaw na yung sikat, kailangan ba mas maganda ka pa sa kasama mo? Siyempre, minsan di ka na, nag-uusapan namin talaga yan, promise na hindi na ako masyado mag-aayos pagkasama ko sila para mag-stand out sila. Napag-usapan namin yan maraming beses na wag ko naman silang tanggalan ng spot. Kung gusto ko talaga na makilala ko sila at ako sa sarili ko, okay, sige, ganun, para mas, di ba ganun ka dapat? For example, parang kanina ikaw na yung star ikaw na yung kilala ikaw na yung dumaan-daan sa maraming million views So, ang nangyari sa amin is, step back ako ng konti para mag-shine naman yung ibang mga gusto ko mag-shine na ako din po ang tatrabaho na mag-shine sila. So, kung sasabihan mo ako na gusto mag-makeup ako, mag-ayos ako, sobrang insecure na nga ng katabi ko Ano bang gusto mo? Bonggahan ko pa yung damit ko, yung itsura ko, para ano? Magbukasan ng tanga sa tabi ko. Pag-giveaway yun, ganun kami. At kung ayaw nyo yun, di wag! Pero yun, ganun kami. Isa pa, eto, alam ko naman yung iba dito napanood na yung interview ko with V. May podcast siya na in-upload sa YouTube niya na sinabi doon, ano ba yung problema mo? Parang ano yung struggle mo? Sabi ko, nahihirapan ako kay Papi. Kasi ang problema ko kay Papi, nagiging problema nyo rin kay Ate Marie. Ganito yan. Ayaw niya kay Ate Marie kasi puro siya entry. Ang dami niya laging entry mga panahon sa Sabado. Sinasabi niya umay. Pero si Ate Marie kasi pasa ng videos sa mga nangyari sa kanya. Si Papi ay tamad. Sobrang tamad niya magpasa ng mga videos sila ang konti. Dumating pa kami sa point na promise. Alam nyo ba na meron na po kaming penalty ngayon every week na pag wala kayong i-entry na video sa reality show, meron kayong 10,000 per person na penalty kapag hindi kayo nagbigay ng entry. May ganun na kami dahil yun sa Team Happy. Dahil kailangan sila laging pilitin na magbigay ng video. At pag nagbibigay sila ng video, ang problema ko laging yung yung masaya lang, yung ganun lang. Walang reality minsan na, kamusta kayo, kumain kayo, anong ginawa? Ang simple masyado, ang basic na paulit-ulit. Ganun yung nangyayari. Kaya sabi ko, kung may struggle din, pwede ding ipasa. Kung may mali ka ding nasabi o mali kang naiugali, okay lang yun kasi that's reality. May nabaging problema ba kayo mag-asawa? Yung mga ganun, kailangan lagi silang pilitin. So, sa mga tatakabat ang konti ng sa Team Happy, guys, kasi tamad po sila magpasa ng entry. Tulad kahapon, nagpasa sila ng konti. Actually, dumami na kasi nga naglayong penalty. Pero, last day na. Biyang konting oras na lang, kailangan ko ng ilapat. Late na sila magpasa ulit. Napapagod na ako mamilit lagi. Samantalang si Ate Marie araw-araw nagpasa. Ano nangyari sa kanya ng araw to? Ako din, kinukumpanya namin ni Mikay. Pero sila, Papi, hirap sila magpasa palagi at napapagod ako. Kaya actually ngayon hiring talaga ako ng assistant, ng admin assistant para yun yung gagawa kasi napapagod na ako mamilit ng tao na hello, 10 kayo pupulutan, 10 kayo titira pag hindi nyo pinush yung reality show kasi yan ang nagabayad ng lahat. Mabubuhay ka na lang, hihinga ka na lang be. Bayad na yun. Tapos wala kang gagawin sa work. Ang hirap ng ganun, be. At dahil dyan, again, sinabi ko nga nun sa interview ko na nahihirapan ako kay Papi kasi hindi po lahat ay napapasa niya or navi-video ka niya. Tamad siya mag-video. So, ayaw niya din ilabas yung ibang side niya. For example, ito, namubash ako na parang body shaming. Tony is Papi standing out kahit wala ka. Okay, mag-stand out siya. Sige nga, yung mga dating Toro family, pinansin niyo ba noon? Nung di ko pinakilala sa inyo at pinaghihirapan ko ngayon? Oh my gosh, nakakapagod yung ganito. Stunning si Papi kasi syempre ako talaga napupush talaga dyan maging stunning siya. At hindi kasi, birthday!
Okay, going back kasi yung birthday, may narinig siyang boses sa labas. Anong nangyari kasi, everyday po nagre-reklamo sa amin si Papi na bagsak na po yung puwet niya, bagsak na po yung katawan niya, na nakukuba na siya kakaanak niya, na ang laki-laki ng tiyan niya, at paulit-ulit ko siyang nire-reassure. Kahit mag-check kayo ng iba, CCTV na nga lang yun hindi ko na rin na ano yung audio. Ano yan, nilalagyan namin subtitles, sobrang everyday ko siyang binibigyan ng security na you are pretty, gamitin mo yung face card mo, wag kang maano, ganun talaga, nanganak ka, postpartum yan. Ako pa, ba ako hindi makakaintindi sa kanya? Tingin nyo, inanganak din ako. Everyday off laging nagre-reklamo ho si Papi Galang sa kanyang itsura, sa kanyang tiyan na malaki, na hindi niya na mabalik yun noon. Of course, nag-anak siya kapapanganak nilang 6 months. Tapos, nung ito kami, nagmi-meeting kami at sinasabi ko na, Papi, kaysa magreklamo ka, ganyan-ganyan, edi mag-t-shirt ka ng malaki, hindi yung mag-fitted ka ng damit, tapos paglabas mo, magre-reklamo ka kasi mas sexy yung nasa tabi mo. Kaya ko siya sabihin ng tanga nung music video ng Doc Mike kasi para sa akin, tanga ang mga tao na hindi nila alam ang value nila. There will be a point sa buhay mo na hindi mo alam lalo pag nadaan ka ng postpartum. Pero everyday, mas na-assure ko pa siya kaysa kay Harvey. Everyday trabaho ko na i-comfort si Papi na ako mismo sa sarili ko, nadadaan din ako ng postpartum, my God. At kahit buntis ako, but God, sobrang sinesecure ko si Papi sa feelings niya. Tapos kayo yung mga comment ng mga tao, mga putapete, ay grabe, body shaming ka kay Papi, ganto, ganyan-ganyan. Hoy! Ano? Napapanood niyo naman na, Papi, it's okay, magdadaan ka talaga sa ganyan, ganito. Tapos yung iba naman ang boring na, about motherhood na lang napapanood, sa papanganak, sa lactating. Ito yung buhay namin, anong gusto mo? Pigilan ko na, nanganak ako. Pag-usapan ko yung ibang bagay, ito yung nangyayari. Diba? Kung naboboard ka, kasi yun yung nangyayari sa buhay ko, nakapapanganak ko lang, kung hindi siya para sa'yo, huwag ka manood. May mga ibang nanay na nakaka-relate, nakaka-feel ng comfort dito na, oh my God, pare sana experience Tony. So anyway, going back sa sinasabi ng mga tao na dinadown ko si Papi, sa tingin niyo ba, ako pa yung magda-down sa kanya? Binibigyan ko ng solusyon yung problema niya. Ang problema niya ay mag-rant araw-araw na ang laki ng tiyan niya. Mag-fitted na damit, hindi ho yun, hindi mo ini-embrace yung flaws mo kung nirereklamo siya everyday. Ang dami ko kakilalang ganyan. Sasabihin, ang taba-taba ko, pero mayat-maya, lamon ang lamon. Wala ka ibang ginawa sa buhay mo kundi magreklamo. Okay, huwag ka magreklamo kung hindi mo ginagawa ng solusyon yung problema mo. Ang tawag doon, katangahan. Medyo tuloy-tuloy yung bibig ko kasi paulit-ulit ko nababasa tong mga comments na to. Guys, nagdadaan din ako sa postpartum. Hindi ako yung number 1 na mambabash kay Papi sa katawan niya. Ako yung sumusolusyon dahil ako yung iniiyakan niya. Sa akin siya umiiyak, sa akin siya naglalabas ng sama ng kasi best friend niya din ako. So ako bilang leader, kailangan ko ihiwalay yung pagiging best friend ko na nagko-comfort sa kanya na, Papi, kailangan ganito, magmalaking t-shirt ka kung ayaw makita ang malaking tiyan mo. Ganun. So, ikaw ba, ipapakita mo yung bagay na ayaw mo makita ng ibang tao, tapos mag-feeling pity ka, mag-sad girl ka, ano bang gusto mo? Maging biktima ka lang araw-araw? Hindi mo pwedeng manalo ka? Kahit pa paano, sa ibang bagay, tulad na for example, kung malaki ang tiyan mo, edi ilabas mo yung face card, maganda ka. Kung ayaw mapansin yung malaking tiyan mo. Kumbaga, hindi yan body shaming Lahat tayo may insecurities, kaya nga dumadami ang nagpaparatoke sa Pilipinas, babe. Yun lang naman ako, natataka lang ako saan nang gagaling yung mga ganun, kaya naisip ko na mag-video, siguro doon nang gagaling sa hindi ho na-videohan ni Papi, yung reklamo niya araw-araw, yung palagi niyang iniiyak na, ito na lang yung katawan ko, tapos ganito, tapos ganyan, tapos palagi naman siyang buntis, tapos magreklamo siya, ba't ganito yung katawan niya, kahit palagi po siyang buntis, kahit hindi siya dapat nagbubuntis. Ang lesson nito, napakasimple lang. Number 1, dadamdamin nyo kasi masyado akong parang atake magsalita, masyadong strong. Hindi kasi kaya ng ibang tao yung strong personality ko. Number 2, guys, pag may problema ka, try mong solusyonan. Huwag kang puro reklamo, huwag kang puro rant. Try mong solusyonan. Ngayon, pag nakarinig ka ng real talk, masakit. Kasi totoo, masakit ang totoo. Mas gusto natin yung totoo. Sa panahon, 2025 na, mas gusto mo yung totoo, yung real talk. Kesa naman i-comfort kita ng okay lang yan, sige lang, parang pillow yung tiyan mo. Okay lang yan, sige lang, magreklamo ka lang nang walang solusyon, gawin mo lang ng gawin yan. Magsayang ka ng oras mo kakaiyak, tapos walang solusyon. Diba? Ang ugali ko ay hindi para sa lahat. Kung hindi para sa yung reality show namin, huwag mong panoorin, huwag kang magreklamo. Pero kung para sa iyo, huwag mo na skip yung ads kahit 3 hours yan, tama yan. Para pambayad naman ng pang-live po si Papi in the future. Diba?
Tama na rin yung tuition ng mga anak niya, ganon. Yan lang. Tapos na. Hay, nako! Ang aga-aga.